ay mawawala upang ang kamatayan din ay hindi maghari sa buhay ng mga tao. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan at sa ni Eva. Nagkasala sila, no, sa pagtakwil sa batas ng Diyos. Ngayon, upang manumbalik yung everlasting life na yun, opposite side, sundin yung batas ng Diyos upang yung everlasting life itakdo pagbalik sa Diyos. So, ang totoong kadaugan, everlasting life, hindi po kamatayan yung kadaugan. Kinabuhing dayon. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, ito po yung sinasabi niya. No? Ito po yung sinasabi niya. Proverbs chapter 1, verse 23. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin sa bansang Pilipinas. Wala na po sa Israel. I-focus na po natin yung ating pagtatalakay dito sa bansang Pilipinas dahil tapos na po yung programa ng Diyos sa Israel. Consumatum est na po doon sa Israel. Nandito na naman po sa Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, bumalik kamo sa akong pagbadlong, ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. No? Bisaya yun, basahin natin sa Tagalog. No? Proverbs chapter 1, verse 23. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya dito. Panultihon, Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya. Sabi niya dito, Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Now we are now in the last days. Sabi po ni Propeta Joel, chapter 2, verse 28, sa katapusang mga adlaw, ibubo ni Jehovah ang iyang mga espiritu sa tanan ng mga unod, bata, tigulang, babae, lalaki, ulitaw, mga dalaga, makakita og mga pananaon, mga damgog, mga propesiya, mga propesa. This is now the time that God will pour out His Spirit to all flesh dito sa bansang Pilipinas upang ang lahat ng mga Pilipino, maging ang mga politiko, mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi ito kaharian ng coronavirus, kaharian ito ng hari ng Diyos. Kaya kinakailangan yung divino gobyerno ng bansang Pilipinas dahil ibubuhos po ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng Pilipino upang mamulat sa katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan po ang kailangan natin. Huwag mong isiping anak ka ng demonyo. Huwag mong isipin na kaharian tayo ng mga kurakot. Kaharian tayo ng Diyos. Kaya ibubuhos po ng Diyos ang kanyang espiritu ngayon sa kapanahunan na ito upang ang lahat ng Filipino, ikaw at ako, pastor ka man, reverend ka man, bishop ka man, pari ka man, propita ka man, mamulat ka sa katotohanan na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, wala doon sa kapunaw-punawan. Nandito lang sa lupa, nandito lang sa Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Wala doon. Kaya dapat mamulat ka. Paano mamulat yung mata mo, yung isipan mo, yung puso mo kung hindi ka buhusan ng espiritu ng Diyos? Kaya this is now about time na ibubuhos ni Jehovah ngayon ang kanyang espiritu. Kagaya po sa prayer, panalangin po ni Propeta Elias. Sabi ni Propeta Elias, Amahan ko nga Jehovah, ipabalik ang kasing-kasing sa nasod nga Israel diha kanimo, kay bibiya sila sa imong kabalauran. O ikaw, Jehovah, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. This is now our prayer to the Philippines. Nga ang buong Pilipinas mubalik sa paghimaya sa Diyos nga mao si Jehovah. Dili sa mga politiko. Dahil hindi politiko ang solusyon sa Pilipinas. Hindi politiko, hindi partido ang tagapagligtas sa Pilipinas. Si Jehovah ang tagapagligtas sa Pilipinas. Hindi si politiko, hindi si partido. Kaya tingnan natin, maraming mga malalagas ngayon dahil hinahamon nila si Jehovah. Hinahamon nila yung Diyos. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Hindi pangalan ni politiko, maniwala kayo sa... Hindi pangalan ni mayor. Hindi pangalan ni congressman. Hindi pangalan ni gobernador. Hindi pangalan ni senador. Hindi pangalan ni pangulo. Ang ating tagapagligtas. Pangalan ng Diyos na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng kanyang batas. Divino gobyerno. Kaya nga, bakit kinakailangan po nating divine government? Because this government
is undivine. Bakit kinakailangan natin yung banal na gobyerno ng Diyos? Dahil itong mga gobyerno natin ngayon, banal, hindi banal. Mga banal na aso. No? Mga banal na aso, alam yung banal na aso? Santong kabayo. Kaya kinakailangan natin totoong banal na gobyerno. Meaning, Diyos na po yung magdikta. Diyos na po yung driver ng ating bansang Pilipinas. Hindi po yung kahit kung sino-sino diyang mga taong, no? Hindi po kung sino-sino diyang mga taong, no? Hindi po kung sino-sino mga tao diyan kung titingnan po natin na hindi nila alam itong programa po ng Diyos, no? Kaya kung titingnan po natin na yung divino gobyerno na po yung masunod dito sa bansang Pilipinas. Hindi na po, mga kapatid, yung programa ng politiko, programa na po ng Diyos, yung masusunod dito sa bansang Pilipinas. Hindi na po gobyerno ng tao. Hindi na po kalooban ng tao. Kalooban na po ng Diyos ang masusunod dito sa bansang Pilipinas. Kaya dapat mamulat ang mga pastor, mamulat ang mga reverend, mamulat ang mga pastor, lalong-lalo na sa mga pastor dito sa Davao, dahil dito sa Mindanao, magsisimula yung promise ng Diyos. Dahil Mindanao, ang lupang pangako, wala na sa Luzon, wala na sa Visayas. Kaya tinatawagan natin ang lahat ng pastor dito sa Mindanao. Kung gusto niyong makapasok sa kaharian ng Diyos, hanapin niyo yung kalooban ng Diyos. Hindi yung inyong sariling kalooban. No? Lahat ng mga pastor, kung gusto niyong makapasok sa kaharian ng Diyos, hanapin niyo yung programa ng Diyos. Wala doon yung kaharian ng Diyos. Maniwala ka, wala doon. Kahit magpunta ka pa dito sa opisina at tanungin mo ako, wala doon sa kapunaw-punawan ng kaharian. Nandito lang sa lupa, nandito na sa Pilipinas, wala na sa Israel. Kaya kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, kung gusto mong tawagin kang labing taas sa gingharian sa Diyos, hanapin mo yung kaharian ng Diyos. Nandito lang sa lupa. Wala doon. No? Nandito lang sa lupa. No? Kung titingnan natin, bago nakarating dito sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos, nandoon na ito sa Israel noon. Ito nga yung sinasabi ni Propeta Jeremiah. Sinasabi niya, chapter 3, verse 17, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad paman sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang mga masasamang kalooban. Yun po, nandoon sa Jerusalem yung trono ng Diyos. Yun na sana po yung last card, last baraha po ng Diyos Ama, si Jesus na pinadala. Upang si Jesus na yun po yung uupo sa trono ng Diyos na nandoon po sa Jerusalem. Yun po yung last card, last nga baraha ng Ama pinadala si Jesus. Kaya lang, hindi po paglabay ni Jesus sa iyahang baraha na may mga stopper. No? May mga stopper. Di wag hapon mo salir ang iyang last card, kaya may mga stopper. Stopper means yung mga Parisiyo, yung mga Hudiyong gagmay, Hudiyong dagko, mga Parisiyo, no? Mga Saduceos, mga Sanhedrin, mga Iskriba, mga saserdote, moto yung mga stopper niya. Kaya nga naman, wa nila hayaan si Jesus makadiga sa iyang baraha. Kaya si Jesus bilang panday, wala niya matukod ang gobyerno sa Diyos sa Israel. Dahil yung mga nakapagtatayo, yung mga builders, itinakwil po nila si Jesus na yun, sana yung Kristo doon sa Israel. Kaya tayong mga Pilipino,